Sa ngayon, ang nakikita natin dito itong Magnolia Chicken Templado sa isa doon sa mga teams na interesado sa 6'5 na si Jonel Policarpio ng Index Road Warriors. At posible na ang ibigay nilang kapalit dyan ay itong si Rom De La Rosa o kaya si Calvin Abueva. Sa ngayon kasi itong Magnolia ay talagang determinado na maging isang championship contender na, at kung kinakailangan na gumawa sila ng ganyang klaseng trade, ito ay kanilang gagawin. Mukhang pagod na raw ang Magnolia Management dito sa mga nagsasabi na sila ay intro boys, at yan ang dahilan kung bakit talagang gagawa sila ng paraan kung paano sila mananalo. At ngayon makikita natin dito na itong Magnolia Chicken Templados ay talagang masasabi natin na isa doon sa mga teams na magpapalakas ngayon ng kanilang lineup. As it is, alam natin na ito si Policarpio ay dung first game pa lamang niya sa index nagpakita na ng tinatawag na flashes of brilliance, at parang ganyan ngayon ang gagawin nitong Magnolia. Susubukan nila makuha to dahil sa tingin nila magiging magandang kapartner ito nitong si Xavier Lucero para sa kanilang lineup. Kung sakasakaling matuloy yan, pwede nating masabi dito na itong Magnolia Chicken Templados ay talagang seryoso na sa pagiging isang championship caliber team. Kapag ito ay natuloy, talagang makikita natin na isa sila to sa mga teams na merong legitimate chance na maging isang kampiyon. Alam natin, isa yan doon sa mga bagay na talagang gustong gawin ng management dahil alam natin matagal nang hindi nagkakaroon ng championship trophy ang koponan ni Coach Chito Victolero. At baka ito na rin ang pagkakataon para sabihin na natin na ma-retain ni Victolero yung kanyang trabaho dahil marami ng mga fans na nagsasabi na ito'y dapat sibakin. So if ever talaga na mangyari yan, makikita natin dito kung ano talaga ang masasabi nating last chance ng Magnolia na magkaroon ng championship. Magpapalitan yata ng import itong Blackwater Bossing dahil yung daw kanilang import na si Ricky Ledo ay hindi na uma-attend ng practice. Hindi naman na magugulat ng kahit sino dito dahil nakita natin kung paano nahirapan itong si Ledo dito sa kanyang unang laro. Well, actually, first 2 games yan. Nung matalo sila nung first game, sinabi ni Coach Jeffrey Cariaso na bigyan pa raw ito ng chance. Pero binigyan na nga ng second chance, pero ganun pa rin ang naging performance. So hindi na nakagugulat, napapalitan na talaga to. So sa ngayon, tignan natin kung ano ang gagawin at kung sino kukunin ng Blackwater. Pero sabi nga nila, simptomas lang yan ang talagang mas malalim na problema ng Blackwater, dahil ang Blackwater talagang problema na namimigay ng mga top players nila. Kabilang na of course itong si Ray ng Batak. Alam natin na yan ang dahilan kung ba't hindi sila nag-champion, o rather hindi sila naging isang competitive team dahil pinamigay nila yung player na sana ay makatutulong sa kanilang point guard position. Pero if ever naman, pwede rin nating makita kung ano pa ang gagawin itong Blackwater bukod sa pagpapalit ng kanilang import. Dahil parang hindi lang naman yan ang nagiging problema. Kung gusto talaga ng Blackwater at seryoso sila na maging isang playoff team, kinakailangan kumuha pa sila ng ibang players na makatutulong sa kanilang lineup. Ngayon, kung sakasakali nga na matuloy yan, masasabi natin na itong Blackwater Bossing ay isa na doon sa mga legitimate teams na makapaglalaban dito sa PBA. Pero kinakailangan ay gumawa sila ng paraan para masiguro na hindi sila mapag-iiwanan ng mga ibang teams dito sa PBA. At ang unang-una nilang kailangan gawin, syempre, kumuha ng dekalidad na import. At pangalawa, ay siguraduhin din na sila ay hindi na magkakaroon ng mga trades na hindi makatutulong sa kanilang lineup. Once gawin nila yan, masasabi natin na isa na sila doon sa mga teams talaga na pwedeng lumaban dito sa playoffs sa PBA anumang conference.